Sa loob ng maraming taon, halos lahat ng inaasahan na magiging unang export customer ng bagong KF-21 Boramae fighter jet ng South Korea ay ang Indonesia. Pero ngayon, tila nagbago na ang direksyon ng kwento. Ayon sa ilang Korean defense analysts, mas malaki na ngayon ang posibilidad na ang Pilipinas ang maging kauna-unahang bansang makakatanggap ng isa sa pinakamodernong fighter aircraft ng South Korea. Kung mangyayari ito, malaking pagbabago ito hindi lang para sa Philippine Air Force kundi pati na rin sa balanse ng air power sa buong Southeast Asia. Higit pa rito, magsisilbi rin itong patunay na unti-unti nang umaangat ang antas ng tiwala ng mga pangunahing defense partners sa kakayahan ng Pilipinas na magpatupad ng malalaking modernization projects. Kaya naman maraming defense observers ang masusing sinusubaybayan ang bawat bagong development tungkol sa usaping ito. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit biglang umangat ang tsansa ng Pilipinas? At gaano nga ba ito kalapit sa realidad? Simulan na natin. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine defense at military modernization. Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang naging pagbabago sa papel ng Indonesia sa KF-21 program. Noong nagsisimula pa lamang ang proyekto, kabilang ang Indonesia bilang pangunahing manufacturing partner ng South Korea. Inaasahan noon na dahil kasama sila sa development ng fighter aircraft, sila rin ang unang makakabili kapag nagsimula na ang export production. Ngunit sa mga nagdaang taon, nakaranas ng iba't ibang issue ang partnership ng dalawang bansa, kabilang ang usapin sa financial commitments ng Indonesia. Dahil dito, napagdesisyonan ng Indonesia na umatras bilang manufacturing partner at sa halip ay bumili na lamang ng KF-21 sa pamamagitan ng regular procurement process. Sa madaling salita, mawawala ang espesyal na pribilehiyo na dati nilang inaasahan bilang development partner. At dito pumapasok ang Pilipinas. Ayon sa mga Korean defense analysts, dahil sa pagbabagong ito, posibleng ang Pilipinas na ngayon ang mauna sa export production line ng KF-21, basta't mabilis na may segowa ang procurement process. Ibig sabihin, hindi lamang ito usapin ng kakayahang bumili, kundi pati na rin ng tamang timing. Kung magiging mabilis ang desisyon ng pamahalaan, maaaring maunahan ng Pilipinas ang ibang bansang interesado rin sa Boramae. Isa pang napakalaking development ay ang sinasabing naging paghahanda mismo ng South Korean government upang suportahan ang posibleng acquisition ng Pilipinas. Ayon sa mga ulat mula sa Korean defense sources, inayos na umano ng South Korean government ang financial support limits ng Korean Export-Import Bank o KEXIM. Layunin nitong gawing mas madali para sa Pilipinas ang pagbili ng bagong fighter aircraft. Sa ilalim ng planong ito, maaaring pondohan ng long-term low-interest loan ang hanggang 70% ng kabuuang halaga ng kontrata. Napakalaking bagay nito. Sa halip na ilabas agad ng Pilipinas ang buong halaga ng proyekto, 30% lamang ang kailangang pondohan habang isinasagawa ang kontrata. Samantala, ang natitirang 70% ay maaaring bayaran sa loob ng mas mahabang panahon. Dahil dito, mas magiging magaan ang epekto nito sa pambansang budget habang tuloy pa rin ang modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Hindi ito basta-bastang alok. Karaniwang ibinibigay lamang ang ganitong uri ng financing sa mga bansang may magandang record sa pagbabayad ng kanilang mga obligasyon. At dito rin umano pumapasok ang isa pang malaking dahilan kung bakit mataas ang kumpiyansa ng South Korea sa Pilipinas. Batay sa mga nakaraang defense project sa pagitan ng dalawang bansa, ipinakita umano ng Pilipinas ang pagiging responsable sa pagtupad sa mga financial commitments nito. Sa ilang pagkakataon, mas maaga pa nga umanong nakapagbayad ang Pilipinas kaysa sa orihinal na schedule. Dahil dito, tumaas ang tiwala ng South Korean government na kayang tuparin ng Pilipinas ang mga obligasyon nito sa anumang magiging kasunduan para sa KF-21. Sa usapin ng halaga ng posibleng kontrata, tinatayang nasa 3 trilyong Korean won ang kabuuang halaga ng deal. Katumbas ito ng humigit kumulang 2 bilyong US dollars. Ayon sa pagsusuri ng mga Korean analysts, maaaring magsimula ang kontrata sa deposito na nasa 15% ng kabuuang halaga. Pagkatapos nito, unti-unting babayaran ang natitirang bahagi ng equity batay sa mga milestone ng proyekto sa loob ng susunod na 2 hanggang 3 taon. Samantala, ang 70% loan ay maaaring bayaran sa loob ng 10 taon o higit pa. Sa ganitong setup,
hindi magiging napakabigat ang initial financial requirement para sa Pilipinas. Gayunpaman, may isang detalye na hindi pa malinaw. Hindi pa tiyak kung ilang KF-21 fighter aircraft ang sakop ng tinatayang kontrata. May ilang pagsusuri na nagsasabing maaaring 12 lamang ang bibilhin. Mayroon ding nagsasabing maaari itong umabot sa 20 aircraft. Kung sakaling umabot sa 20 unit, isa na ito sa pinakamalaking fighter acquisition ng Philippine Air Force sa kasaysayan nito. Mas mahalaga pa rito ang isa pang impormasyon na lumabas mula sa mga Korean sources. May indikasyon umano na humiling ang Pilipinas sa South Korea na may hatid ang mga unang aircraft sa pagitan ng taong 2027 at 2028. Kung totoo ito, nangangahulugan itong seryoso ang intensyon ng Pilipinas na ituloy ang acquisition sa sandaling matapos ang mga legal at legislative issues na kasalukuyang inaayos. Sa madaling salita, maaaring hindi na ito simpleng pag-aaral lamang. Posible nang nasa advanced stage na ang pagpaplano. Natural lamang na maraming nagtatanong kung gaano ba katiyak ang mga impormasyong ito. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay batay sa pagsusuri ng Korean defense analysts at mga source na sinasabing may malapit na ugnayan sa Korean defense industry at maging sa South Korean Ministry of National Defense. Dahil dito, hindi pa rin ito may tuturing na opisyal na kumpirmasyon mula sa alinmang gobyerno. Gayunpaman, ayon sa mga sumusubaybay sa Korean defense industry, marami sa mga naunang pagsusuri ng mga analyst na ito ang naging malapit sa aktwal na nangyari. Kaya naman bagamat nararapat pa ring maging maingat, hindi rin dapat basta baliwalain ang kanilang mga impormasyon. Kung sakaling matuloy ang pagbili ng Pilipinas ng KF-21 Boracay, isa itong napakalaking hakbang para sa modernization ng Philippine Air Force. Magkakaroon ang bansa ng mas modernong fighter aircraft na may advanced radar, mas mahusay na sensors, modernong electronic warfare capability, at compatibility sa iba't ibang klase ng precision-guided weapons. Makakadagdag din ito sa kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang sariling airspace at tumugon sa iba't ibang security challenges sa rehiyon. Higit pa rito, lalo nitong palalimin ang defense partnership ng Pilipinas at South Korea, na sa kasalukuyan ay isa na sa pinakamahalagang defense partners ng bansa. Sa ngayon, wala pang opisyal na anunsyo mula sa Department of National Defense o sa South Korean government tungkol sa final contract. Ngunit kung pagbabatayan ang mga lumalabas na impormasyon, tila mas malinaw na ngayon ang posibilidad na ang Pilipinas ang maging unang export customer ng KF-21 Boracay. Ang natitira na lamang ay kung gaano kabilis maisasagawa ang mga kinakailangang proseso upang maging realidad ang isa sa pinakamalaking fighter acquisition sa kasaysayan ng Philippine Air Force. Kung mangyayari ito, maaaring magsimula ang isang bagong kabanata sa kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang himpapawid nito gamit ang isa sa pinaka-advanced na fighter aircraft na ginawa sa Asia.